Kung tatakbo ako ng mayor, same. At this early, sabihin ko na, lumayo na kayo ngayon na. Kung may mga droga ka, maghanap ka na ng ibang lugar. Kalaki naman ng Pilipinas, mamili ka, Cebu, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa Davao kasi kung ako ang mamayot, mamamatay talaga kayo. Yun ang sinabi ko noong mayor ako. Hindi sila naniniwala. Ay sabi, extrajudicial killing. Putang ina, wag na natin pag-usapan yung sinabi ko sa inyo, wag gagawin ko kayo dito. So, Duterte, Mayor, tandem. Sino ang kaano ko ka? Pastel. Sino naman sa kanila siguro? Or Colong. Ewan ko siguro kung tatakbo ng congressman. Advice. Pero ako kay Pulong, alam mo ano? Ganito at trabaho ng congressman eh. Pag magtanong ang mga tao saan si congressman, sa Maynila siya. Pag ang mga mataga Maynila magsabi, saan si congressman? Nasa Davao siya. Yun lang. Kung ayaw mo magtrabaho, ngayon kung magtrabaho ka, si congressman, hindi naman lahat ng panahon sesyon eh. You're given a lot of elbow room dyan sa paggala mo as kay congressman. Maganda nga ang congressman, pero you know what? You cannot solve problems. For you, for your community, and for your fellow men. Ako ang nasanay ng ganun. Kaya mas hinahanap ko yung trabaho na yan. Hindi ako pwedeng congressman. Gusto ko makinig ako sa opisina, mag-upo sila dyan. Oh, anong problema mo? Sir, ganito sir, yung asawa ko, away kami, tapos iniwan ako, sumama sa ibang lalaki. O, padala mo pa ng pera. Sabi mo, manang balik dito. At saka maghanap ko ng iba, putang ina, karaming diyan pwede magtanong ng gano'n. Karaming babae dito, tapos yan ang sabi mong problema sa akin. Hindi yan problema. Huwag kang magsumbong sa akin na iniwan ka ng asawa mo. Putang ina, dapat nga mag-blow out ka dito. Dalhan mo ko ng litson. Ayaw mo pa yan. May bago ka na naman. Yung sa media, oh, maganda. Maganda yung... Sadya ba yung ano mo? O natural? Natural. O, pinabutas mo lang siguro yung ano. Mayor, nag-announce si VP Sara na will be running for Senator and also Mayor Baste and Colong. Ang totoo talaga niyan, we have yet to sit down. Kailan pa? Kailan ba deadline? Tuesday. 20, no? January 20? Tuesday, Mayor, ang filing. That's the beauty of cellphone. Masig nakahiga ka sa kama mo, sige kaglugod sa buga ni mo, istorya mo, politika mo, sa may nagana ni mo. Cellphone eh. Hindi mo kailangan, total, hindi man kami magkalaban sa politika. Dito, gusto ka, dito ka, o dito ako. Dito ka, dito ako. O dito ako, dito ka. Ano kayo mag-usap Mayor? Sana yun naman bukas. Muna yung problema. Ikaw na lang arrange. Hindi kong makontak na yung telepono nila. Alam mo yung, kung mo lang sabihin sa kanila, yung mga gago na sumasagot ng ano, sige ring. Ako kanina, been calling Baste since this morning. Totoo, sabihin mo sa kanya. Gusto ata niya kalabanin ako sa politika, okay lang. Mayor, emotionally, yung mga tao na trusted ni mo ba nagkaroon ng investigan sa Quadcom, sabi yung feelings ni mo?
Walang mangyari niyan. Pero emotionally ba? Wala ka nang kasakitan? Wala. Sanay man ako dyan sa ano. Dumaan rin ako sa Congress. Dumaan ako pagka-prosecutor. Pati yung mga yan, dumaan sa akin nung fiscal pa ako. Anong advice mo sa Pamela Mayor? Yeah. Ako, pagkayang police, military, mali o tama sila, pag maghingi sila ng tulong, tutulungan ko. I am talking as a lawyer. Kasi malapit ako sa military pati police. And I still believe until now that without yung binigay na suporta ng military pati police dito sa akin sa Davao, I could not have succeeded in transforming Davao to what it is now. A beautiful city. Dito patayan doon, patayan doon, patayan dito. Ngayon, nung na-mayor ako, nag-usap kami lahat. Bakit ba tayo ang mamatay? Di patayan mo silang lahat. Gobyerno ako eh. So yung mga NPA, they don't have no business asking me bakit ganun ang ano ko. Nasa gobyerno ako. Yung mga gangster dyan, mga sindikato na massacre, eh, putang ina, gobyerno ako. At kung tatakbo ako ng mayor, same. At this early, sabihin ko na, lumayo na kayo ngayon na. Kung may mga droga ka, maghanap ka na ng ibang lugar. Kalaki naman ng Pilipinas, mamili ka, Cebu, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa Davao kasi kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Yun ang sinabi ko noong mayor ako. Hindi sila naniniwala. Ay sabi, extrajudicial killing. Putang ina, wag na natin pag-usapan yung sinabi ko sa inyo, huwag gawin gawain dito. Ayaw ko ng droga, ayaw ko ng kidnapping. Hayaan mo ang Davao na mag-bloom sa sarili niya. Na walang problema ang tao dito. Hindi ko kay laking Davao ako eh. Dumating ako dito, nakakarang ba? So do not fuck with me. This is my city and I want it a peaceful city. At hindi naman ako nakikialam sa tao dito. I just want a peaceful city. Kaya kung mamayor ako, umalis na kayo kaagad. Kasi pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Pati yung human rights, sabihin ko na ngayon. Kayong dapat yung human rights, i-contact na nila yung kung sino itong mga ulol na to. Kasi mamamatay talaga yan. Ayaw ko masira ang mga anak natin. Ayaw ko masira yung syudad ko. Ayaw ko na putang inang droga. Punta ka dito, magdegosyo ka. Kung wala, maghanap tayo. Hanapan kita ng paraan paano ako makatulong. Oo. Gobyerno to. Dapat ang gobyerno tarong. Kung magpasok ka dito, mag-hold up ka, magpabili ka ng droga, naghanap pala ng kamatayan, eh putang ina. Dito sa Davao, maghanap buhay tayo, mag-asawa tayo, magtayo tayo ng pamilya, may mga anak tayo, maghanap buhay tayo para makapag-aral na ang ating mga anak. In the hope na pag natanda na tayo, mamatay tayo, yung second generation ng Davaoenyo ang mag-take over. Kung hayaan ko ang Davao na puro lango ang mag-take over sa that will never happen. Nakikinig yung human rights, utang ina, makinig kayong mabuti. Just one word. Do not fuck it here.
Basta ako mayor, hindi naman ako istrikto. Nakakamali yung tayo, traffic. Wala yan. Kung yung mga droga, mag-hold up ka, mag-kidnap ka, do not expect na pag mag-enkwentro tayo, bubuhayin kita. Nag-warning na ako sa inyo. Kayong mga hold-upper, tapos i-rape ninyo yung mga biktima ninyo, patpatayin ninyo, kukunin ninyo yung pera, do not expect na kung ako ang mamayor, mag-enkwentro tayo, bubuhayin ko kayo. Talagang papatayin ko kayo. Dapat makinig ang human rights dyan. Kaya dapat yung human rights magkampanya. Magkampanya sila todo. Huwag kayong bumoto kay Duterte. Pinamatay niyo. May paglalagyan. Mingaw dito ka, Mayor. So Mayor, how do you rate your success sa anti-drug campaign? Wala ako. I cannot. It's for history to judge me. I will not. Hindi ako magsabi na nawala yung droga sa padahon ko. I cannot pass judgment upon myself. Basta itong Davao will remain peaceful. Davao will remain ideal for our children to grow. Kasi pag wala na tayo, gusto ko ang Davao, ang papalit sa atin, yung matitino na tao. Ayaw ko yung durugista na maging konsehal, maging mayor. Masisira ang bayan ko. Kaya ngayon pa lang, papatayin ko na kayo. Klaro yan. Hindi ba klaro? O, di sabihin mo sa human rights. Sisirain mo ang buhay ng tao. Sisirain mo yung pamilya. You destroy the future and you create chaos in the city. Sino ba namang gago na putang inang mayor na papayag niyan? Ang papayag yan yung mga ulol na mayor na talawan, na mga ugok na gusto lang titulo mayor, wala namang ginagawa sa syudad niya. Hindi ako ayaw ko ng titulo. Inyo na yung titulo. Basta ako, huwag kayong do not fuck it here. Go somewhere else. So if you will be the mayor, Isali kita. ay, Microphone. Vice, ang mga drug rehabilitation mayor, dili na kinanglan. Ang drug rehab. Kaya mga Yung maabot, alang-alang patayin mo. Pero dapat, wag nang magdagdagan. Wag na sila magdagdag ng biktima. Ngayon, presidente ako, medyo nagminus-minus man, pero hindi ko talaga kontrolado ang Pilipinas. Malaki. At saka may kanya-kanyang kingpin. May mga kingdom, may mga politiko. Hindi kagaya dito, kung mayor ka, tawagan mo lang pulis. Putang ina, trabahuin ninyo yan. Kasi ayaw kong mayor comment. Kay Mayor Mabilog sa Iloilo is now in the country. Bumalik na at siguro tatago. What can you say about it? it's no longer wala na akong power maghabol sa kanya. Nung presidente ako, Patay na. hindi ko man siya nabutan. Ngayon bumalik siya na hindi na ako presidente. Hindi rin ako makialam. Kasi wala na akong power. At bakit pa yung problema na ng presidente yan. Ako tapos na akong dumaan whether I was really successful in my anti-drug campaign or maybe to put it more kung may diferensya ba sa panahon ko. Was there less bumaba ba ang drug-related crimes pati yung drug itself? Pero kung ma-mayor ako, sabihin ko yung ngayon nagdadruga, umalis kayo. Kasi pag mayor, papatayin ko talaga.
Cross my heart. Mayor, anong Mayor, problema? he was saying na it was an injustice to, yung ginawa sa kanya. Sino? Si Mabilo. And also, former Senator De Lima was saying he's going to hold those who sent him hurt of jail accountable. Oh, hindi yung naghahawak ng susi sa jail. Bakit mo tayo pagkalaman? Bakit mo tayo matakot dyan? Hindi mo na ako naghawak ng susi dyan sa ano? Tapos, Mayor, they are going to invite you and Senator De Lima sa one. Oh, anytime. Dilema? Anytime. Pero hindi mo namimiss si Senator De Lima, Mayor. Well, as a human being, I would say that as much as possible, I just want to make peace with everybody. But if she starts to fuck everything, hindi kita atrasan. Parang she just, Wala naman akong pinikulan. parang, May kopya pa ako sa video eh. parang she also wants to make peace. So, parang, Well, that is another thing. Kaya sabihin, di ganito ka. Tanungin ko sa kanya, anong gusto mo? Siya yung may bagahe. Alam mo, hindi niya dapat akong alam mo kung bakit sige siya yaw-yaw sa akin, hindi ako sasagot. Bitawan ko lang yung video ulit, magpakopya ako. Pati sa Amerika pabili ko doon sa retail na mga X-rated yung mag-rent, hindi man daw ito tinulong yun. hindi magtinuod. Lihay. Tanawa ni Mayor. Tanaw sa Mayor, kami mga Gusto niya tignan uli. Sabihin niya uli yan. Kasi bitawan ko, sabihin mo. Pero Mayor, Sabi ni Duterte, you make that statement again publicly. And I will prove publicly na ikaw yung sa picture. Pati yung totoo. Tanawa ni Mayor. Ayun, nakapilo. Iba pa. Kami na malaki. Comment po sa pag-meeting ni Sara and former VP Leno Duterte. Hindi akong nakikialam dyan. Wala. Tsaka wala akong alam. In fairness. To me, to them. So I cannot comment. Maiso pre-rally nakatabang sa administrasyon doon ay paano magdiktador. Tungod ilang gustong imindahan ng atong 1987 Constitution from Presidential to Parliamentary. So, buot pasabot nga gustong magdiktador sama siya naman. Nakatabang ang Maiso pre-rally. Palayon pa bang Maiso pre-rally? Well, this kind of government, form of government, parliamentary, and itong presidential type, yan ang differentiation yan eh. So, premier, which is elected by parliament, a president elected at large by the people. Alin dyan sa gusto ng Pilipino? Referendum or a plebiscite, for as long as it is carried properly at walang mga terorismo o yung i-corrupt mo yung electorate, I will go along with the wishes of the people. I cannot be more Pope than the Pope. Ang po ang tao ba? Kung ano lang gusto ng tao. Ultimately, it is the people that will eventually decide. And what the people will decide and what the people would want, I want the military and everybody else magsunod sila kung anong gusto ng tao. If the sentiment is shown in a referendum and a plebiscite, I'm asking the military to obey the people. Yun yung amaw ninyo eh. Yun yung amaw natin.
else? Mayor, pero sa ko 5 years. Karon pag gawas na ako ng resume sing. Close na. O paggawas na ako ng sing, maglingkod ako dito sa hayam na yung putang ng file opisina. Di malingkod na ko nga to. Uban na ta. Mayor, ano kung medyo mayor yung left and right na ayuda na binibigay ng government? Again, Yung ayuda mayor. Yung ayuda. Left and right na. Left and right. Ayuda. ubos ang pera ng gobyerno niya. Yan ang walang project ang gobyerno. Putang ina ginawa ng ayuda. No bridges. No new bridge. O walang repair. Wala lahat. Walang infrastructure. I am not passing judgment sa presidente. If that is what he wants to be remembered, na puro ayuda, President ayuda. I don't know what's my, ano ang tawag niya sa akin. Ako siguro, presidency putang ina. Mayroon ng comment kung sabi ni VP Sara na yung national budget daw ang naghawak ni si Santico at saka si Speaker mo. Sila yung nabutbuot. Kasi, ay, totoo naman talaga yan. That's the reality of ang makakorek lang yan talaga if they want to correct it, ang military. But itong military kasi medyo may ewan ko, I do not want to say the word. You know, if you're in military, just like in the other countries, hindi ka pwede magkudeta tapos ibigay mo kinabukasan, ibigay mo rin sa mga putang ina na. Kaya ka nagkudeta kasi hindi mo nagustuhan tapos iiwas sa uli mo. Kung magkudeta kayo uli, bigyan mo ng, how would I call it, bigyan mo ng panahon na maghinog yung reforms na gusto nila. Hindi ba kaya magkudeta kinabukasan, ibigay mo kagad balik? So, Mayor, You're wasting your time. are you saying na you're in favor of military? Hindi rin. Kasi, but I would not, kung magkudeta sila, hindi ko sila pipigilan. I am sure that itong mga bright to, galing ito PMA, dinidikdik pareho rin yan sa AB noon, tayo AB man tayo. Alam nila what is good for the country. Eventually, if they decide one day that they should go into one day they would realize that it will be futile, it's up to them. Wala akong ano. Pero kung maglapit sila sa akin, magtanong sila, sabihin ko talaga, kung magkudita kayo, kung isang semana lang naman, do not waste the time of the people. Pahinugin mo muna, then call for an election. Okay, talagang demokrasya man tayo. But you have to get rid of corruption, dyan sa lahat na alam nila kung saan hanapin yan. And I'm referring to the idealist na yung mga bata, yung matatanda, wala na, beyond repair na yan. It's the new breed of young officers. Yung may fire sa, may idealism pa sa utak nila. People power daw mayor. People power. Kapoy na. Mayor, Mahurot ang maruyag hupya na sa idok. Yung tabo.